Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay malapit ng magwakas noong 1944. Ang Moscow Armistice, na nilagdaan ng Finland at Unyong Sobyet, ay nangangailangan ng Finland na desarmahan ang mga Nazi at paalisin sila mula sa Lapland. Sa gitna ng pagiging wild ng Lapland, gumamit ang mga Nazi ng taktika ng militar na kilala bilang scorched earth, na sumusubok na alisin ang anumang bagay na maaaring may halaga sa kalaban. Si Atami Korpi, isang dating Finnish komando, ay nagpasya na iwanan ang labanan, nakasakay sa isang matibay na kabayo kasama ang kanyang tapat na aso sa kanyang tabi. Naninindigan si Korpi na hindi siya susuko sa gintong paning sa tabi ng ilog hanggang sa matuklasan niya kahit ang pinakamaliit na butil ng ginto, na nagpapahiwatig na patungo siya sa tamang direksyon. Sa sandaling magkaroon siya ng kumpirmasyon, sinimula ni Korpi ang paghuhukay ng mga butas sa buong lugar, hindi pinapansin ang mga eroplano na lumilipad sa itaas, at patungo sa isang labanan na hindi niya gustong maging bahagi. Matapos maghukay ng tila walang katapusang mga butas sa loob ng maraming araw, sa wakas ay nakahanap siya ng malaking deposito ng ginto, at tumulo ang mga luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Hinahati ni Korpi ang malaking ginto sa maraming nuggets at maingat na iniimbak ang mga ito sa kanyang tolda, na nagbabantay buong gabi upang matiyak na walang magnanakaw sa ginto. Kinaumagahan, sumakay si Korpi sa kanyang kabayo, na sinusundan ng kanyang aso, pagkatapos tipunin ang lahat ng ginto at ilagay ito sa isang bag. Makalipas ang ilang oras, nadaanan niya ang grupo ng mga sundalong Nazi ni General Bruno. Sinamantala ng isang sundalong nagngangalang Wolf ang nakamamatay na tangke at truck ng mga sundalo na puno ng mga kinidnap na babae. Si Korpi ay patuloy na nakasakay, sumulyap kay Bruno ngunit hindi ito pinapansin. Lumapit si Bruno upang pigilan si Wolf sa pagbaril kay Korpi, dahil alam niyang sinasakyan ni Korpi ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Nakatagpo ni Korpi ang mga inabandonang bangkay ng mga Nazi habang siya ay naglalakbay pa sa kalsada. Hindi nagtagal ay dumating siya sa isang truck na naglalaman ng 4 na karagdagang sundalo, na nagsabi sa kanya na bumaba sa kanyang kabayo. Nang buksan ng mga tropa ang mga bagahe at makahanap ng kayamanan sa loob, nakita ni Korpi ang sitwasyon at sinabihan ng kanyang aso na umalis. Nailaga ng aso ang mga bala na pinaputok ng isa sa mga tropa, ngunit ito ay isang mabilis na hayop. Sinubukan ding barilin ng isa pang sundalo si Korpi, na tinutukoy siyang lolo. Mabilis na tumugon si Korpi, hinablot ang kanyang punyal at sinaksak ang sundalo sa bungo. Kapag sumiklab ang putok ng baril, ang natitirang mga tropa ay humingi ng kabayaran sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Korpi ng hand-to-hand at paggamit ng kanilang mga katawan bilang mga kalasag. Si Korpi ay isang bihasang gumamit ng kutsilyo. Nang subukan ng huling sundalo na hampasin mula sa likuran, mabilis na pinihit ni Korpi ang kanyang braso at pinatay siya gamit ang kanyang sariling baril. Pagkatapos ay marahas niyang hinampas ang isa pang sundalo gamit ang kanyang helmet. Nang bumalik si Bruno at ang iba pa sa pinangyarihan matapos makarinig ng putok ng baril, nakita nilang wala si Korpi kahit saan at ang resulta ng pagpatay. Natuklasan ni Bruno ang isang nakatagong gold nugget sa bulsa ng sundalo nang suriin ang isa sa mga biktima na nagudyok sa kanya na habulin si Korpi. Di nagtagal, si Korpi ay natagpuan ng mga Nazi sa kalsada, at ang tangke ay nagsimulang magpaputok sa kanya. Pinatakbo ni Korpi ang kanyang kabayo sa mas mabilis na bilis, iniiwasan lamang ang bawat putok, ngunit hindi sinasadyang humakbang sa isang minefield. Ibinigay ni Bruno ang utos sa kanyang mga sundalo na ihinto ang pagpapaputok at inaabangan ang maliwanag na pagkamatay ni Korpi, tiyak na madali siyang mananalo. Nasaktan si Korpi ngunit nakaligtas habang tinatanggap ng kabayo ang lakas ng pagsabog. Nagpaalam siya sa kanyang kabayo, natulala at nalilito, at naghahanda upang maglunsad ng isang counter-attack. Nagmamadali si Korpi upang kolektahin ang gintong nahulog sa bag habang papalapit ang mga Nazi. Nang mapansin ito ni Bruno, itinigil niya ang kanyang mga sasakyan, hinayaan si Korpi na kunin ang ginto nang walang panganib sa kanilang sarili. Bago utusan ni Bruno ang kanyang mga kawal na magpaputok, humawak din si Korpi sa isang bato habang hawak ang ginto. Binato ng Korpi ang isa sa landmine na nagdulot ng pagsabog na sumasakop sa rehiyon na may makapal na usok. Ginagamit ni Korpi ang kanyang panning plate bilang pansamantalang kalasag habang nagpaputok ang mga Nazi, kasunod ng ilang minuto ng random na putok ng baril.
Nagpadala si Bruno ng isang batang sundalo upang tingnan ang bangkay, ngunit sa sumunod na pagsabog, napatay ang sundalo matapos tamaan ng landmine. Pagkatapos ay nagpadala si Bruno ng 2 lalaki upang bantayan ang mga gilid ng ruta, ngunit sila rin ay namamatay kapag sila ay natapak sa mga minahan nang hindi nila namamalayan. Nang mawala na ang usok, alam ng mga Nazi na wala na si Corpy at hahanapin nila siya. Sinabihan ni Bruno ang 2 babae na sumulong dahil sa pag-iingat. Pansamantalang sinuri ni Bruno ang lugar at nakita ang dog tag ni Corpy. Habang nasa harap ng mga sasakyan ang 2 nahuli na babae, muling nagpatuloy ang grupo. Ginagamit ni Bruno ang radyo ng tangke upang makipag-ugnayan sa punong tanggapan sa pagtatangkang matuto pa tungkol kay Corpy, ngunit nakatanggap siya ng hindi inaasahang balita. Dapat nilang isuko ang paghabol at ibilang ang kanilang sarili na maswerte na hindi pa patay ngayon, sinabi sa kanila ng kanilang mga amo. Ito ay lumilitaw na si Corpy ay nakakuha ng isang reputasyon bilang isang walang awa, mapanirang sundalo na hindi sumasagot, ngunit itinuturing na pinakanakakatakot na komando sa kasaysayan ng Finnish. Matapos patayin ng mga Ruso ang kanyang pamilya at winasak ang bahay sa panahon ng Winter War, si Corpy ay naging isang pinakamalakas na komando. Siya ay naging isang nag-iisang berdugo, nanghuhuli ng mga patrol ng Russia nang mag-isa sa bush at di umano'y pumatay ng higit sa 300 mga Ruso, na kilala sa kanyang palayaw na Koshchei, the Immortal. Hindi napigilan ng balita si Bruno na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para kay Corpy, sa paniniwalang sapat na ang ginto para bilhin ang kanyang paglaya mula sa parusa dahil sa pagkatalo ng mga Nazi sa digmaan. Patuloy na naglalakbay si Corpy hanggang sa matagpuan niya ang isang nasunog na truck na may bangkay sa loob nito. Gamit ang truck bilang silungan, inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, gamit ang kanyang kutsilyo para bumunot ng mga bala at tinatakpan ito ng lupa. Biglang lumitaw ang kanyang aso at matyaga na pinapanood si Corpy mula sa malayo, na nagpapatunay ng matatag na pagsunod nito. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising si Corpy mula sa pagkakatulog. Dumating na ang mga Nazi, na sinundan ng mga aso na sinanay upang madetekta ang amoy ng mga bangkay at agarang kumilos. Si Corpy ay nagtatago sa ilalim ng nasunog na truck, pinapanood ang mga Nazi na may dala-dalang kanilang mga aso na malakas ang pakiramdam sa kanya habang sila'y dumaraan. Kapag ang huling truck ay malapit ng dumaan, naghihintay siya ng tamang pagkakataon na makalusot sa ilalim nito at makapagtago sa ilalim nito, na nakahawak sa ilalim ng sasakyan. Kapag nabutas ni Corpy ang tangke ng gasolina, tumagas ang gasolina at humina ang kakayahan ng aso na madetekta ang kanyang amoy. Upang makabuo ng panibagong plano, huminto ang mga sundalo, binigyan ng pagkakataon si Corpy na makatakas. Nakalulungkot, mabilis siyang nahanap ng aso at ipinaalam na naroon siya sa pamamagitan ng pagtahol. Kahit na nabaril ng isang sundalo si Corpy sa binti, hindi siya sumuko, dahilan para hinayaan ni Bruno ang mga aso na humabol sa kanya. Walang takot, nagsindi si Corpy sa isang posporo, na sinunog ang kanyang damit mula sa gas at tinakot ang mga aso. Si Corpy ay hinabol ng militar, dahilan para tumalon siya sa isang kalapit na lawa. Ang kahangahangang kapasidad ng baga ni Corpy ay nagpapahintulot sa kanya na manatili sa ilalim ng tubig ng mas mahabang panahon, kaya inutusan ni Bruno ang kanyang mga tropa na hintayin siyang muling lumabas para sa hangin. Sa huli, bumaril ang mga tropa, sa pag-aakalang napatay nila si Corpy, nang lumitaw ang kanyang ulo sa tubig. 3 tropa ang sumakay sa isang bangka, sa pag-aakalang sila ay nagtagumpay, na may layuning makuha ang ginto. Ngunit sa sandaling tumalon ang isang sundalo sa tubig, hindi inaasahang lumapit si Corpy mula sa likuran, gamit ang kanyang kutsilyo upang i-neutralize siya. Nang magbigay si Bruno ng utos na tumalon ang pangalawang sundalo, dugo na lang ang makikita sa ibabaw. Binaril ni Wolf ang 3 sundalo dahil sa takot at sinubukan niyang tumakas sa bangka, na pinaniniwalaan niyang isang pagtaksil. Sinasamantala ang sitwasyon, si Corpy ay nakatakas habang ang mga tropa ay nagpaputok ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ng namatay na sundalo bilang isang pananggalang. Pagkatapos ng ilang oras ng mahirap na paglalakbay, ang tapat na aso ni Corpy ay tila sabik na sundan ang kanyang amo ngunit nahahadlangan ng tubig. Nang sa wakas ay dumating si Corpy sa pinakamalapit na bayan, natakot siyang makita itong nagniningas sa kalangitan sa gabi.
Pagod hanggang sa bumagsak, nagtago siya sa isang nasirang gasolinahan. Ang sakit sa kanyang binti, na nagpapaalala sa kanya ng araw na nawala ang kanyang pamilya, ay nagpapahirap sa kanya na magpahinga. Matutulog na siya nang magising siya sa tunog ng tahol. Nang makalabas si Corpy sa pinagtataguan at muling makita ang kanyang tapat na aso, mayroon itong nakasinding stick ng dinamita na nakakabit sa kwelyo nito. Mabilis niya itong tinanggal at itinapon, ngunit hindi bago ang pagsabog ay umugong ng mapanganib malapit na nagpabagsak kay Corpy sa lupa. Nang maglaon, nahanap siya ni Bruno, Wolf, at Schutz at naglabas ng lubid para itali siya sa isang signpost. Si Corpy ay nakilala bilang isang mabangis na kalaban, kaya tinanggal ni Schutz at Bruno ang kanilang mga sombrero habang nananatiling tahimik. Bago sila umalis bit-bit ang gintong bag, nag-iwan si Bruno ng nugget sa bulsa ni Corpy bilang biro. Nang umalis ang mga Nazi, hindi sumuko si Corpy at nagpatuloy na gising, sa kabila ng kanyang bigat na sinusuportahan ng isang pako na nakakabit sa signpost. Idiniin niya ang kanyang nasugatan na binti sa pangalawang pako, isang hakbang pa. Kahit na ang sakit ay hindi matiis, nagawa niyang makaligtas sa buong gabi kasama ang kanyang tapat na aso sa kanyang tabi. Ngayong umaga, may jet landing sa tabi ng gasolinahan, at ang mga vibrations ay nagpatumba kay Corpy sa lupa at yumanig ang poste. Nang bumaba ang dalawang piloto sa paghahanap ng gasolina, nahanap ng isa sa kanila si Corpy kasama ang kanyang aso na tumatahol ng walang tigil. Ang isa pang piloto ay nakiusap sa kanya na barilin silang dalawa, ngunit nang siya ay mag-alinlangan, si Corpy ay natamaan ng mga tuhod ng lalaki, pinalipad siya at natamaan ng kanyang bungo na nakamamatay. Ang unang piloto ay napilitang mag-imbestiga sa pamamagitan ng walang humpay na pagtahol ng aso, na nagbibigay kay Corpy ng pagkakataon na tambangan siya mula sa likod gamit ang isang tile. Ibinaon ni Corpy ang nugget na iniwan ni Bruno sa pag-aakalang wala ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay gumalaw ang isa pang piloto, na nagpapakita na siya ay buhay pa at napagtanto na ang piloto ay maaaring maging mahalaga dahil sa kanyang eroplano. Habang nakikita ng takot na piloto ang paghihirap ni Corpy, kinuha niya ang ginto at gumawa ng isang pamamaraan. Maingat niyang nililinis ang kanyang mga sugat gamit ang gasolina, tinatanggal ang anumang mga bagay at bala, at sinara ang mga ito ng alambre. Nag-aatubili, lumipad si Corpy at ang piloto, na iwan ang tapat na aso. Sa paglaon, ang kalsada ay naharang ng isang bumagsak na eroplano na nasalubong ng mga Nazi. Maingat na lumapit si Wolf sa eroplano at nakitang patay ang piloto sa loob. Laking gulat nila nang matuklasan nila ang lubid ni Corpy na nakapalibot sa leeg ng piloto. Nang matuklasan ni Bruno na mapanganib si Corpy at masira ang kanyang bitag, inutusan niya ang kanyang mga tropa na umalis kaagad. Ang mga kababaihan ay naglalakbay sa truck kasama ang dalawang sundalo, at si Eno ay tumatawa nang marinig niya ang mga ito na pinag-uusapan ang problema at ipinaliwanag na hindi nila magagawa ang bagay na kinalaban ng daang Ruso, na si Corpy ay hindi tunay na walang hanggan, sa halip, hindi lang siya sumusuko. Ito ay tinatawag na siso sa Finnish, isang salita na sumisimbolo sa di matitinag na lakas at di maarok na determinasyon ni Corpy. Naniniwala si Eno na ang lahat ng mga Nazi ay sa huli ay mapapahamak. Biglang bumagsak ang isang sundalo, at ang isa naman ay hinila mula sa truck at sinagasaan ng paparating na tangke. Nang abutin ni Eno ang sandata ng namatay na sundalo, mabilis na sumakay si Corpy sa sasakyan at kinuha ito. Nang makitang mga detenido ang mga ito, pinahintulutan niya si Eno na panatilihin ang sandata sa ibabaw ng truck. Matapos patayin ang driver gamit ang piko sa bubong, hinila ni Corpy ang patay na lalaki palabas para si Eno ang pumalit sa manibela. Nagagawa ni Corpy na tumalon sa ibabaw ng tangke habang minamaniobra nila ang truck palapit dito. Niloloko ng mga babae ang mga tao sa tangke sa pamamagitan ng pagpapanggap, na ito ay isang patay na katawan kapag nagsimula silang maging kahina-hinala. Bilang resulta, ipinarada ni Eno ang truck sa tabi ng isa pang kargado ng karamihan sa mga tropa, at mabilis na nagpaputok ang mga babae, na pinatay ang bawat isa sa kanila. Nanatili si Corpy sa tangke at ginagamit ang kanyang piko upang ibash ang pinto hanggang sa humampas ang tangke sa preno nito, na nagpalipad sa kanya, habang pinatay ni Eno ang driver at nakita ng mga sakay ng truck ang panganib at bumilis ito. Desididong barilin si Corpy, tumalon si Wolf palabas ng tangke,
ngunit mabilis na iniscale ni Corpy ang tangke at hinarap si Wolf sa isang palaban na hand-to-hand na pakikibaka. Sina Bruno at Schutz ang tanging mga mandirigma na natitira sa tangke matapos ang dalawang mandirigma ay bumagsak sa lupa kasunod ng sunod-sunod na mga marahas na pagpatay. Sinaktan ni Corpy si Wolf ng ilang higit pang mga hit, ngunit bago niya makuha ang kamatayang suntok, dalawa pang tropa ang nakasakay sa isang motorsiklo at nakilala ang maalamat na Corpy. Kinuha nila ang pagkakataon at tumakbo palayo, natatakot. Kinokontrol ni Corpy ang motorsiklo at saglit na sinundan ang tangke. Iniisip ni Wolf na nakalaya na siya, ngunit ang mga masasamang babae ay lumitaw ng wala sa oras, determinadong maghiganti. Ang tangke sa kalaunan ay dumating sa rendezvous, kung saan ang isang piloto ay naruroon sa kanyang pagpapatakbo ng sasakyang panghimpapawid, bagamat may puwang lamang para sa isang tao nang walang anumang mga isyu. Matapos patayin si Schutz, lumipad si Bruno sa eroplano kasama ang piloto. Si Corpy ay hindi inaasahang nagpakita sa motorsiklo at nagsimulang mag-shoot. Itinapat niya ang motorsiklo sa ilalim ng eroplano at iwinagayway ang kanyang piko, ngunit ang tanging nagawa niya ay basagin ang mga bintana bago lumipad. Si Bruno ay nakatingin sa ibaba, marahil ay iniisip na naiwan na nila si Corpy, ang kanyang piko ay nakakuyom sa kanyang kamay, hindi na malayan na ang motorsiklo ay walang laman. Nakarinig ng mga kakaibang ingay, ang Corpy maneuvers, na nagbabalanse ng walang panganib sa isang gulong, ay dahan-dahang pumasok sa loob sa pamamagitan ng pagpapait ng butas sa sahig ng silid ng bomba gamit ang kanyang piko. Tinanggihan ni Bruno ang paliwanag ng piloto na luma na ang sasakyang panghimpapawid at tinitingnan ng bigla ang pagsuntok ni Corpy sa kanya sa pagbukas ng pinto, na nagbunsod ng matinding labanan. Nakipagpalitan sila ng mga marahas na suntok at sipa, kung saan nagpakita ng higit na talento si Corpy, ngunit nagawang lampasan siya ni Bruno dahil sa kanyang maraming pinsala. Gumagamit si Bruno ng static wire para mas matamaan si Corpy, nadidismaya na hindi siya susuko o sumigaw. Nagtataka siya kung bakit hindi mapahamak si Corpy. Sinubukan siyang hampasin ni Bruno ng mabilis gamit ang metal na dulo ng linya, ngunit nahawakan ito ni Corpy sa kanyang kamay, ikinabit sa bomba, at binitawan. Sumama si Bruno dala ang bomba, at nang tumama sa lupa, nilamon siya ng pagsabog. Si Corpy ay pagod at handa ng magpahinga, ngunit ang eroplano ay nagsimulang manginig ng husto at pinalipad siya patungo sa lupa. Ang piloto pala ay namatay mula sa isang naunang tama ng baril. Hinawakan ni Corpy ang bag na may ginto at ikinabit ang kanyang sinturon sa tamang oras upang makita ang pagbagsak ng jet sa isang latian, na nagdulot ng panibagong pagsabog dahil sa sobrang desperasyon na mabuhay. Ang isang tropang Finnish, samantala, ay nakakita ng isang tank ng Aleman na papalapit at naghahanda para sa isang napipintong pagsalakay. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, si Eno at ang mga batang babae na bumalik sa latian kasama ang Wolf na nakabitin sa kanyon. Nakatakas si Corpy sa pagbagsak, salamat sa tubig, at ginawa niya ito habang hawak pa rin ang bag ng ginto at ginagamit ang kanyang handy pickaxe para makaahon. Pagkalipas ng ilang araw, sumakay si Corpy at ang kanyang tapat na aso sa motorsiklo ng Nazi at huminto sa Helsinki. Matapang siyang naglalakad sa bangko, na ginagawang hindi komportable at natatakot ang lahat. Tila desidido siya habang ibinuhos ang bag ng ginto sa front desk at humihingi ng malalaking bill, na sinasabi sa kanya na magiging mas magaan at mas madaling hawakan ang mga ito.